Good morning! Ito po yung update dito sa reclamation area. So, dun sa dulo, yan yung, hindi nyo nakikita, pero dyan yung globe. And, ito yung sa may dampa. So, itong area na to is yung reclamation area dito sa Pasay City. Ito yung Trip Hotel. Commercial area sa Shore Residences. Maaga pa. And dun sa dulo. And ito naman yung update dito sa Shore Residences Tower A and B. As of now, since wala nang mga masyadong Chinese, wala na yung busy na umaga dito. May mga van, ganon. Meron pa lang kayong natanggap sa mga unit owner dito sa Shore Residences, yung special assessment. Yan yung charge nila sa'yo for building renovation. So, yung nakalagay doon is special assessment. I-check nyo lang yung email ninyo. Makikita ninyo doon kung ano yung definition ng special assessment para saan. Ito naman yung Starbucks dito sa Tower 8. Ito yung trip na nakita ninyo kanina. Itong building na to na nasa harap ng shore is yung parang main office, SM Retailer. And mapapansin nyo doon sa dulo, meron ding Watson. Andyan yung may Watson dyan. And then sa pinakadulo, merong Starbucks din. So may Starbucks dito sa shore, may Starbucks din dito sa harap. Dito pala, may Korean barbecue na grill. Meron sila dito. Ito, sarado na. Milk dito na Chinese store dito wala na. Yan, ito yung sabi ko sa inyo na Watson. And merong bago dito na new, parang laboratory siya Sa Tower C, merong ongoing construction dito ng driveway. Ito yung sabi ko sa inyo, another Starbucks. Ang Ocean Bay, dalawa na ito. And, baka lilipat sila. Renovated. Close. So, meron doon. And sa ngayon, wala pa akong nasasalubong na Chinese. Galing Tower A, papuntang Tower D. Medyo nagbago na talaga yung crowd dito. Possible yung marami na kasi ngayon ang nag-check-in dito. So, marami ng iba-ibang lahi yung nandito. Lalong-lalo na kapag yung mga bakasyonista, galing province, galing ng US, galing ng ibang bansa. City Bites, it's a laundry shop. So, ang daming mga pang Airbnb yan o na laundry.
Ito mo naman, mga salon to dito. Before, nilipat sila sa Shore 3. Dahil sa Shore 1, puro food yung ilalagay. And sa Shore 3, mga services. Haircut, nails, doon. And sa corner, yung BDO. Tower D. So, yan. Ito yung mga services. So, ito yung Tower D. Wala pa masyadong tao ngayon. Dumadami yung tao dito kapag ka around 11, 12, ganon. Yung mga nag-check-in for Airbnb. Oo. Kasama si Governor yung may-ari nun na sumunod sila sa batas na. Dun, dapat pala dun tayo sa ano na. Saan? Hintayin nyo na lang ako dyan sa gilid. And kumuha lang ako ng susi. Papunta kami ng Grand Rivera sa may Rojas Boulevard. So may unit kami doon na pinapa-Airbnb. Yung comment ko naman, wala nang mga Chinese pero may another opportunity naman tayo eh. We can do Airbnb po. Sa Airbnb, since sa totoo lang 2014 pa ako nagpapa-daily. And yung mga personal na unit namin, ang nag-handle is yung husband ko. Pinapa-daily niya na yun. And ako lang hawak ng long term. So ngayon, hindi naman sa kompetensya, pero parang nangyari, nagmamanage lang ako sa client namin, and then bahala siya sa mga personal na unit namin para wala kaming conflict na dalawa. Naiwan ko kasi yung susi, so kukunin ko muna. Ayan, update ko na lang kayo. Ngayon naman, punta naman tayo sa Shore 2 Residences. Nakikita niyo yan. Pag may dalang ganyan, nagpapa-Airbnb sila. So, ganon. Tapos kami, bumila ka ng pushcart, wagon, para may wagon kami. And papunta ako ng Tower 3. May i-check ako dun eh. Ito naman yung commercial area dito sa Shore 2 Residences. So, ang maganda lang kasi kapag ka dito ka, nag-stay for daily, malapit siya sa MOA. May Starbucks, may restaurant, and may malapit na Watson, ganun. Ito naman Tower 2 ng Shore 2 Residence. So, kita niyo yan. May mga luggage. Possible, mag-check-in sila. So, before dito, marami yan dyan yung nakapila ng mga van ng Chinese. So, ngayon iba naman yung crowd. More on yung nakikita ko dito is yung mga nagpapa-Airbnb. May mga dalang maleta. Yung iba, mga bago yung nakikita ko yung mga mukha talaga halatang. Ngayon ko lang sila nakita dito. Ito, mga Chinese restaurant, open pa sila. May groceryhan. Akyat tayo dito sa Tower 3. May unit akong titignan dito. I-check ko
kinonvert namin sa Airbnb. Ito yung umalis na yung tenant namin na Chinese. So, check natin. Dala ulit silang luggage. Okay. Parang check out na sila. Yan, dami. May luggage. Yung mga foreigner akong nakikita, ibang lahi. Mga nag-check-in. Yan o, foreigner yan. Sa ngayon, marami akong nakasalubong na may mga maleta. So, sila yung mga nag-check-in dito. Alam nyo, advantage din dito na dito kayo mag-Airbnb. May isa akong nag-check-in kami near Okada na hotel. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Ang rate nila is nasa 4-5. So, okay naman. Pero ang napansin ko doon, ang liit ng space nila. Okay siya kasi free ang breakfast. Pero kung i-rate ng siguro natin dito ng 2,000 to 3,000, for 2 person hanggang sa 4 person, makakatulog ka na ng parang komportable. At take note, ang TV dito is smart TV. Doon sa pinag-stayhan namin, hindi siya smart TV, walang Netflix. So hindi ka, kahit may account ka sa Netflix, hindi siya maka-Netflix. Ay, nagkamali ako. 1205. Yung 1205 kasi na yan unit namin. Ano pala tayo dito tayo sa 1208. Hindi ko naka-smart lock. Kaya ayun. Ito. So, ito. Umalis na yung tenant. And next stop, doon tayo sa dalawang unit na ipapa-Airbnb namin. Ito na yung unit. So as usual, nag-paint kami ng teal color. Ayan. Dito wala kaming binago. Lagay ng TV, sofa. So deep cleaning na lang natin. And facing ng amenities. So, yun. Ito yung isang unit. So, ito yung maganda kasi magkatabi. So, kailangan natin i-deep clean ang unit. Ayan. Facing ng amenities din. And, pinakita ko na ngayon. Next step, bibili ako ng mga gamit sa hypermarket, sa department store. So, ang budget namin dyan for standard room, with TV na yon, smart lock, 70,000. So, kailangan mag-prepare ng 70,000 para sa mga gamit sa Airbnb. Like for example, yung beddings, bali 4 set yung per unit namin. Ang mga basahan, 8 set. So, lahat yun ilalagay namin doon sa storage. So if you're interested po to convert your unit from long-term to short-term, just email us at inquiry@toctodimedale.com. And sa management next time, mag-vlog ako ng about sa management namin. Ano yung process, everything. So panibagong adventure to for 2025. And iba-vlog ko din yung may unit ako na ginawa ko ng Airbnb for November, December. Kung magkano yung earning ng mga unit na yun. So, paiba-iba siya. May nagstay ng 50 days, yung iba 30 days, 2 nights, overnight. So, aayusin ko para makita ninyo kung talagang magkano yung kikitain ninyo. And ano yung mga charges namin kapag yung company namin ang nag-handle. Yun lang. And see you in my next vlog. Thank you. Pababa na ako. Ito lang yung problema minsan sa mga guests. Iniiwan nila sa hallway yung cart. So, ayan. Dinala ko na. Lalagay ko sa lobby. Ano muna ako? Bell girl for today.
natin doon.